Sino po excited sa hapon pong ito because you want to hear the word? Are you excited? Now let us go back sa 1 Corinthians, sa Acts chapter 19, Acts 19 verses 6. Okay, when Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. Ilan po yung nabaptize ng Holy Spirit? Ilan? 12 lang po sila. And then verse 8. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who live in the province of Asia heard the word of the Lord. Now I want you to focus your eyes on verse 10. And then they said that, so that all the Jews and Greek who live in the province of Asia heard the word of the Lord. You would notice the goal of Christ to evangelize the world is manifested on this passage. When Jesus Christ died on the cross, the goal is to preach that message, the good news, the gospel, that somebody died for you and me so that we might live and follow Him. Okay? Notice the word 2 years. Say that word, 2 years. For only 2 years. 2 taon lang to, ha? All the Jews and the Greeks who live in Asia province heard the word of the Lord. Grabe, sa loob lamang ng 2 taon, nakadinig po daw ng salita ng Diyos yung mga taga-Asia Minor. Yung Asia Minor po, yan po yung sinasabi po sa Book of Revelation, yung 7 churches of Revelation. Sila po yung bunga na yon. In-evangelize ang Asia Minor for only 2 years. Alam niyo po ba, ang evangelical church o ang evangelical churches of the Philippines, lahat ng Kristiyanong mananampalataya, nagsimula na po ito nung 18th century pa. In fact, kung bibilangin po natin, ilang taon nang nananatiling ipinipreach ang gospel sa Pilipinas, it is now more than 115 years. Sa loob ng 115 taon, hindi ito 115. Hanggang ngayon, nangangaral pa rin tayo, ang 97 milyong Pilipino, hindi pa rin po nakakakilala sa Panginoon. In fact, gumawa ng survey, between 7 to 10% lang ang Christian dito sa Pilipinas. Imagine niyo 115 nang nagtatrabaho mga Christian. Hindi nakuha ang buong Pilipinas. 10% pa lang po ang result. Samantalang sila, 2 years lang. Ano nangyari? Sabi ng Bible, those who live in the province of Asia heard the word of the Lord. Siguro naman malaki pinagkaiba nung 2 taon sa 115. Lahat ng Jews, lahat ng Greek, naharinig ang ebanghelyo ng Diyos. Well, the reason binanggit ko po muna yung verse na yan, because para makita nyo po, at magtanong kayo, bakit parang ang bilis nila, mukhang ang bagal natin. Sino naniniwala, mukhang halatang mabagal tayo? Amen? Amen. Sino ito umaamin na mabagal tayo? Sila ilang taon lang, Asia Minor, kuha ilan? 2. Tayo,
115 years na, hindi pa rin nangyayari. Well, tingnan niyo po kung bakit nagkaganon. Balikan natin yung verse 9. Okay? But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him. Yun po yung sa verse 6 and 7, yung 12 nabaptize ng Holy Spirit. He took the disciples with him and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. Tingnan niyo po ito, no? Napansin niyo, ano ginagawa daw nila dito? Meron daw silang ginagawang discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. Parang ganito, yung 12, kasama si Pablo, may discussion daw sila daily. Nung pinag-aralan ko po yung word na discussions, maganda po palang salita yun. Ibig sabihin pala ng discussion, sila ay pwedeng nagbi-vision casting, pwede silang nagpa-planning, nag-i-impartation sa bawat isa, pwede daw silang nag-i-strategizing, pwede daw silang nag-aaral ng Biblia. Discussions nung araw na yon, ganon sila pag nagtitipon-tipon, nagpa-planning sila, nag-i-strategizing sila, nag-goal setting sila, nag-i-imparting sila, imparting to one another nung kanilang na-experience. And then, ang sabi nila, they had discussions daily. Say that word, daily. Sino sa inyo nakaranas ng discussion daily? Alam nyo sa Kristiyano, pag pinag-usapang mag-usap tayo daily patungkol kay Lord, tinatamad. Tingnan nyo, ha? Sino ang ayaw ng, yung word na daily na yan, hindi yan sikat na salita sa Christian ngayon. Noon, yung daily, normal. Ngayon, ang daily, abnormal. Tingnan nyo. Pastor, kailangan ba magbasa ng Bible daily? Sa kanila, normal eh. Pastor, kailangan ba talaga ng cell group once a week? Grabe, sa kanila nga, daily. Sa atin, once a week. Tamad pa tayo eh. Kailangan mo magsimba weekly? Sila nga daily nag-meet eh. Pastor, kaya ba talaga ng Pepsol training weekly? Sila nga daily. Tignan nyo sa verse 10. Ito daily ha. Pagdating yung verse 10. Ano sabi? This went on for how many years? Ilan? Alam niyo yung sabihin? Meron daw silang, ang 2 years, dalawang 365. 365 times 2. 700. Ilan? Kung nasira na ata sa macho mga kapatid ko. 365 plus 365, ilan? 730. Tama ba? Tama ba yung math ko? At least alam nyo naman, pastor ako, kung magkamali man ako, ha? Yung mga taka-accounting dyan, pag kayo pa nagkamali, malaki na problema nyo. 730 days. Sila pala nung araw, tayo may 90 days challenge. Sabi nila, chip nyo naman, kami, 730 days challenge. Every day. Yung iba nga sa inyo, nung sinabi ko 90 days challenge, hindi sumama eh. 730 days pa kaya? Are you listening? Ito yung tanong. Bakit araw-araw? Bakit 730 days? Alam niyo po kung bakit araw-araw? At bakit 730 days? Para all the Jews and Greeks who live on the province of Asia heard the word of the Lord. Merong gagawing resulta yung kapag araw-araw sa loob ng 30 days, magkakaroon ng bunga ang buhay mo. Balikan ko sandali ang 1 Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. Kapatid, buksan natin yan, ha? Thank you, Jesus. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Verse 25.
Everyone who competes in the games goes into what? Into what? Strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Now, I want you to take note again the word strict training. Say that word once more. Parang inaantok. Mukhang hindi strict. Strict training. Isa pa po. Yung mukhang stricto. 1, 2, 3, go. Ayan, mukhang strict na. Mukhang strict na. Itong salitang strict training, sa Biblia po, nandyan yan. Nung unang panahon, kinukwento sa atin ni Apostol Pablo, yung kahalagahan ng strict training. Hindi training strict training. Iba yung training, iba yung merong word na strict. Sa Bible, nakalagay po yung strict. Hindi po nakalagay dyan, everyone who competes in the games goes into training. Hindi yun ang nakalagay. Anong nakalagay? It goes to what? Strict training. Well, noong araw pa pala, ang mga Christian pala noong araw, naniniwala na sila sa kahalagahan ng strict training. Well, maaring kaya pala sila in 2 years, buong Asia Minor, nakakilala kay Lord, kasi dumadaan yung mga Kristiyana nung araw sa mga strict training like daily discussion for the next 2 years, every day. Grabe tayo. Sabi nga, Lord, Diyos ko po, kaya pala kami walang nangyayari. Samantalang yung mga tao sa simbahan, yayain mo, walang gana. So, nangyari? Di walang pakinabang. Ephesians 4:11, bigyan ko kayo ng paraan para makita nyo po, totoo bang mahalaga ang tinatawag po nating training. Tinan nyo po ito, So, Christ Himself, ang ating Diyos mismo, gave, say that word, gave. Ano sa Tagalog ng gave? Ibinigay. So, may binigay daw si Christ Himself. Si Jesus mismo ang nagbigay dito. Ano daw binigay niya? Isang sapatos, isang swimming pool. Ano daw mga binigay ni Lord? Kotse, bahay. Yan ba binigay ni Lord? Binigyan daw sila ng tagi-isang boyfriend, na tagi-isang... Yan ba binigay ni Lord? Binigyan sila ng ticket para mapanood nila mamayang gabi yung The Fast and the Furious. Ano ba yun? Announcement mamaya pala, manonood ako ng Fast and the Furious. Kung sino man ang gusto sumama, ilibre nyo na lang po ako. Salamat po. Okay, Ephesians 4:11. So Christ, sabi mo ng Bible, Himself gave the... Teka mo na, pag sinabi yung apostle, yan pa binigay. Tignan nyo po ito. May binigay daw si Lord, apostle, prophet, evangelist, the pastor, and the teacher. Halimbawa, si Pastor Oriel, binigay pala ako sa inyo. Sa palad ninyo, lahat kayo. Yun yung binigay ko sa inyo. Ang palad nyo. Wala kayong gana. Sabi ko na nga ba, parang hindi kayo masaya nung binigay ako sa inyo. Sino sa inyo masaya? Binigyan kayo ng Pastor Oriel. Wow. Tingnan natin, okay? Bakit daw ako binigay sa'yo? Halimbawa, binigay ako sa'yo. Tinanggap mo ako. Ano to? Ito daw, sabi, verse 12. Sabi ng Bible, binigay sa akin si pastor para ano? Parang, yung mukha ninyo parang nagbago nung sinabing, nakalagay ba dyan, to teach you to dance? I could teach you to teach you to sing. No. The Lord gave me into your life so that to equip His people. The word to equip is to develop, to mature, to improve. Yan ang ibig sabihin niya. Ulitin ko, To develop, to mature,
and to improve. Yan po ang ibig sabihin niyang to equip. Bakit? To equip His people, kayo yon, for works of service. Ba, meron pala kayong gagawin. Meron kayong works of service na gagawin, kaya kayo dinidevelop, minamature, at ini-improve para may gawin kayong works of service. Parang ganito. Si Lord, sabi ni Lord, yan bibigyan ko yun ng Pastor Oriel. Yan, para ma-mature kayo, ma-develop kayo, ma-improve kayo. Dapat kayo ganito. Lord, thank you naman. Lord, ang bait-bait mo. Sige Lord, ready po kami. Ang problema, ganito. Yung pastor, pagpunta ko sa inyo, alam ko yung trabaho ko. Alam ko yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Ano daw gagawin ko? To equip the saints, the people of God, for the works of service. Malinaw ang layunin ko kung bakit ako nagpunta rito. Hindi ako nagpunta rito para kayong i-entertain. Hindi ako ganyan. I'm here to improve you, to develop you, and to mature. That's my job. Ikaw, pastor. Ako po, pastor, ano gagawin ko? Kayong sa church, ganito naman kayo. Gusto ko dapat magpa-develop. Gusto ko magpa-improve. Gusto ko dapat mag-mature. Dapat tayong dalawa, mutual. Paano kung ganito? Gusto ko kayong i-train, ikaw naman tumatakas. Biro mo, nasa POSI 1 ka na, umalis ka pa. Nasa SOL 1 ka na, nag-resign ka pa. SOL 2, mayaw ka pa. Bakit? Hindi mo kasi naintindihan. Trabaho namin, i-develop ka. Ikaw naman, ayoko. Sige na, ayoko. Parang magmamakaawa pa ako. Ang trabaho ko, i-train kayo. Bay, parang ako na nag-train, ako pa nagmamakaawa. Dapat lahat kayo, may attitude kayo na kayo trainable. Teachable kayo. Discipleable. Ang taong hindi discipleable, disposable. Amen? Amen. Pag hindi kayo trainable, hindi kayo may improve, hindi kayo ma-develop. Now, bakit ko sinasabi po ito sa inyo? Kasi itong Ephesians 4:11 and 12, pag binabasa niyo yan, parang wala kayong responsibilidad. No. The day you become a Christian, dapat sa puso mo, humanda ka na. Sabi sa atin mo, humanda ka na. Ihanda ka saan? Sa equipping. Sa training. Tingnan niyo po ito. Ano madali? Makinig sa teaching, preaching, o dumaan sa equipping and training? Sabihin niyo to. Ano mas madali? Masarap yung makinig. Teaching. Oo nga, ganda. Amen. Equipping. Ayoko. Training. Ayoko. Mahirap kasi yung equipping training. Sila nung araw, hindi sila puro listening. They are discussing daily, and the result is in 2 years, the place has been born again. Naku mga kapatid, kung lahat kayo train, kinakausap ko yung mga leader sa Doulos for Christ, huwag ninyong tatandaan ang Doulos for Christ. 2003 and 2004, 200 lang tayo. But because the 200 people goes to strict training, they go to strict training, the Doulos for Christ grow from 200, now we are 12,000 people. Are you listening? From 200, naging 12,000. The volume of people who come to know the Lord Jesus Christ came from those 200 equipped, trained, developed, mature, improved disciples. Ngayon, sabi ko, 10,000 to 12,000 tayo. Ano kaya mangyayari sa Doulos for Christ kung kayo kasama sa 10 to 12,000? Lahat kayo madidevelop, mai-improve, magmamature, kasi dadaan kayo sa training na strict. Ano kaya mangyayari? Yung 2, naging 10,000 to 12,000. Yung 10,000. Sabi ko, Lord, kahit 100,000, Lord, mararating namin yun eh. Kung
Naunawaan nyo Ephesians 4:11 and 12. Na ang tingin nyo sa pastor ay sino tingin nyo sa pastor? Isa kang regalo, pastor. Isa kang anghel. Ganyan ba tingin nyo sa akin? Iba sa inyo, diyan na si pastor, sigurado, utusan na naman tayo niya. Sigurado, ititit ako, patay na naman tayo na. Naku. Magpupunta naman tayo sa Campus Revolution, may titrain naman ngayon. Tapos may mga crossover pa yan, may mga wild sons pa yan, may mga cell group pa weekly, may pepsol pa. So, dapat uwi na may pepsol pa. Dami reklamo. Bakit kinakailangan ng strict training? Tingnan nyo po. Nung bata ka, depende kasi kung gusto mo resulta sa buhay mo eh. Para sa akin, isa sa mga hinahangaan kong military training, yung Navy SEALs training. Yung mga Navy SEALs training, kasi kaya ko sila hanga sa kanila, sila kasi yung humuli kay Osama Bin Laden eh. No? Mga Navy SEALs ang kumuha sa mga Abu Sayyaf eh. Yung mga may hirap na operation, ang gumagawa nun, yung mga Navy SEALs. Yung mga hindi kaya ng ordinaryong military, Navy SEALs ang gagawa doon eh. No? Naalala niyo ba yung mga si Sabaya? Si Abu Sabaya, naalala niyo yung araw yung Abu Sayyaf? Ang tumira doon, hindi mga Filipino soldiers. Mga Navy SEALs po kumuha noon. Sino kumuha kay Osama Bin Laden? Mga Navy SEALs po yun. Sino kumuha doon sa mga Afghanistan rebels? Mga Navy SEALs po yun. Basta't mga matitinding kalaban, hindi pinapadala doon Boy Scout. Bakit? Ano ba training ng Boy Scout? Tsaka alam niyo ba pinag-aiba ng training ng Boy Scout tsaka Navy SEALs? Ang Boy Scout ganito. Sabi nung kanilang Boy Scout leader, "Are you ready?" Sabi ng Boy Scout, "Yes, sir." Ready? 1, 2, 3, go. Grabe, takbuhan yun sa gubat. Kuha na ng mga dry na mga kahoy. Grabe, kahit walang posporo, kakas kasi mag-aapoy. At sabi nila, ngayon, ang ating best campers, ang unang nakapagluto ng noodles, siya ang best Boy Scout. Hallelujah! Tuntua sila. Kaya yung mga Boy Scout, may mga medal yon. Yung unang medal, unang nakapagpaapoy, pangalawa, yung isa naman nakaluto ng noodles, mga ganyan. Yung iba naman nakabali ng kahoy, mga ganyan. Mga nakatawid ng ilog. Yun lang! Tawag doon, Boy Scout. Yung Boy Scout, pag lumaban sa Maton sa Quiapo yun, tumba yun. Maton pa lang kalaban nun, ng Quiapo. Bakit? Noodles lang tinumba niya eh. Pero, buntahan nyo po yun. Ano kaya training ng barangay tanod? Barangay tanod naman yung mga... Bakit? Maghapon lang naman, naglalakad yun eh. Amen. Kita nyo mga barangay tanod? Sa madaling araw, lagi magkakasama yun, matatapay. Ano na? Puro sigang pader lang yun. Panlaban nun, sigaw. Pero pag may nakakatapat siya, may mga boga na, pare, wag tayo makialam dyan, baka madamay tayo. Ibang klase. Talikod na yun. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo ako? SWAT. Iba naman ang SWAT. Ang SWAT, iba yon, iba na naman training yon. Yung mga Green Beret, iba rin yun, iba rin yun. Iba rin din yun, ha? Yung mga Special Force, matitinding training po yun. What ang point ko? Parang napansin ko, the more the strict the training, the more you become dangerous. Woohoo! Yung mga gumraduate ng SOL3, those are dangerous people. Sino yung graduate na ng SOL3? Taas yung kamay. Ingat kayo dyan. That person is dangerous. Amen? Sino rito yung wala ka pa sa SOL1? Ha? Salamat po, barangay. Sino rito gustong dumaan ng strict training para naman ibang level ang labas ng buhay mo? One day you will become a dangerous spiritual soldiers of Jesus Christ. Amen? Grabe, pag dumating yung mga Kristiyanong dumaan sa strict training, pagpunta niyo sa eskwelahan nila, yung mata niyan, mabalasik.
Umuuna eh. Sabi mag-uusap na sila, Tol, 2 years operation tayo, 2 taon lang to. In 2 years, born again na lahat sa eskwelahan natin. Pero madami sila. 2 years. Paano yung mga kalaban? I was born for this. 2 years lang daw. Yung iba sa inyo, nabulok na kayo sa eskwelahan nyo. Hanggang ngayon, wala pa rin born again sa eskwelahan nyo eh. Eh bakit? Eh ikaw kasi nandun eh. Ako, yung iba sa inyo na makonsensya ka naman. Tagal mo na dyan, walang nangyayari. Bakit? Eh paano Boy Scout ka eh? Ano alam mo? Noodles. Eh ikaw, marcha. Wala ka bang tatalunin? Bakit ang salitang strict training, galit ang mga Kristiyano? Ang strict training, kakampi nyo to. Sa atin, may training. Ano? Punishment? Training. Ang tinig nila, punishment? No. Training is for your improvement. Kasi yung mali ang mindset natin sa training eh. Tingnan nyo, ngayon June 1, simula na naman yung ating 90 days challenge, second phase. Sino excited? Sabi ng iba, meron na naman. Sa ibang muna ako magsisimpa. In 90 days. Sino sa inyo masaya? Sabi mo, wow, I was born for this. I need more training. Buti na lang may 90 days challenge ulit. Eh sila ilang days? 730 challenge. Daily discussion, araw-araw. 730 tayo ang kunat natin. 90 days lang, ayaw nyo pa. They go to strict training. Mababa ang tingin natin pag sa simbahan ng training. Kasi ayaw natin yung word na training. Ay, strict eh. Kasi po, pag strict, number 1, may standard. Mataas yung standard. Pangalawa, it will demand something in your life. Tama? Number 3, may requirements. Okay. Sa Boy Scout, makaluto ka ng noodles, best camper ka na. Boy Scout, yun lang. Alam nyo ba sa Navy SEALs? Bago ako gumraduate, lalagyan ng posas ang kamay mo na totally impossible kang makatakas. Yung paa mo ipoposas din na imposible kang makalabas. Tapos lalagyan ng bakal yung katawan mo at iuhulog ka sa swimming pool. Yun daw yung final testing. Sana makalaya ka. Babagsak yung tao, nakaposas yung paa, ilalaglag sa swimming pool. May camera sa baba, pinanonood siya kung paano siya makakatakas. Sa kanyang pagmamadaling tumakas, maubusan na siya ng hangin, doon po, malulunod na siya, at makita mamaya, hindi na ho gumagalaw. At pag hindi na ho siya gumagalaw, iaangat siya, i-rescue siya, at pagka-rescue, tatanggalin yung paa, wala nang buhay. Saka i-revive. At sa pag nabuhay, ay, congratulations, graduate ka na. Sino gusto dumaan sa ganun training? Sabi, bakit gano'n naman? Kasi po dapat ho daw lahat ng Navy SEALs training, magkakaraan ka muna daw sa tinatawag na kiss of death. Yak. Kiss of death. Yung papatayin ka muna, tapos bubuhayin ka din. Sino sa inyo gusto sumama sa ganun training? Bakit daw ginawa yon? Sabi ng kanilang commander, you have to go through that so that you will never be afraid to die. Because one day you will wake up fighting for your country. Grabe. Ang tindi ng motivation. Eh, yung Boy Scout, noodles lang yon. Amen? So, ano na-accomplish niya? Wala. Etong Navy SEALs, sila yung mga umuhuli ng mga batikang kriminal sa buong mundo. Amen? Sino sa inyo ganun mangyari? Lahat ng batikang demonyo sasabihin sa inyo, Lord, anak, walang makahuli dyan eh. Ikaw na ang ipapadala ko. Lord, go ahead. Make my day. Kung nasaan mo yung demonyo na yan, Lord, turo mo lang sa akin. Send me to the nations. Ang mission mo, anak, yung pinakamatigas na tao. Sabi mo, hindi ka matatakot, Lord, it's my privilege. I'm ready. Sino sa inyo handang pumunta kung saan man kayo ipapadala ng Panginoon sapagkat alam mo, dumaan ka na sa mga strict training. Eh tayo,
O sige, mag-share tayo ng gospel. Ay, pastor, ayoko may bigote eh. May bigote lang, natakot ka. Pastor, ayoko, laki ng katawan eh. Pastor, ayoko po mukhang adik. Pastor, ayoko po, mas masagwaw yung muka. Sino sa inyo, you are ready for anybody? Because the Lord has equipped and trained you. May tatanong po ako sa inyo. Sa training, handa ka ba sa mga demands? Sa training, handa ka ba sa mga requirement? Sa training, handa ka ba sa standards? Ano pinagkaiba ng UP at ng parang UP? Ano pinagkaiba? Ha? Ano pinagkaiba ng UP at PUP, kunyari? O kaya UP tsaka any other school? Ha? Siguro sabi naman niyo, aminin mo, without insulting the other campus, eh, bago ka makapasok sa UP, very strict, tama? Tama po ba? Mataas ang standard, mataas ganito, ganyan. Doon, pasa ka na, hindi ka pa rin papasok eh. Bakit? May mga eskwelahan po, hindi lang mga UP, hindi porket pumasa ka, tatanggapin ka. In fact, pag pumasa ka, disqualified ka na kagad. Bye. Kasi sabi, nakuha mo, 84. Ay, ganun ba? Oo. Standard namin, 98. Ha? Dalawa lang mali. Talagang ganun eh. Pag hindi mo kaya, hindi ka pasa. Meron ba makakapasa niyan? Meron. Meron na ho kami ngayon 43 student. Minsan galit na galit tayo. Bakit naman ganun? Pumasa ako. Lalo na yung mga medical student, yung mga, talagang kutakot-takot, nagkalit niya mga yan. Bakit? Ha? Nasubukan niyo na ba pumasok sa eskwelahan na ang standard beyond your expectation? Nanggigigil yung mga estudyante, sabi niya, alam mo, pumasa naman ako eh. Pero yung aking passing grade, hindi umabot sa standard. Eh, tingnan nyo naman yung eskwelahan na yun. Pagkatapos ng board exam nila, 100% pass. Pag board exam ng medicine, 100% pass. Pag board exam ng kanilang medtech, 100% pass. Bakit 100%? Kasi wala ka doon. Amen? Kung nandun ka, hindi na magiging 100%. Kaya yung eskwelahan, pinipili kang i-eliminate. Bakit? Ikaw ang pampasira ng record. Wow! Sino sa inyo napili ng eskwelahan? Dito ko na mag-aral. Bakit? Ikaw ang pampa-perfect ng records. Yung mga eskwelahan, tanggapin niyan kasi wala tayong kikitain pag hindi tayo dumating. Yung iba sa inyo nag-aaral, pinagkakakitaan lang tayo. Pero we don't have good standards. Sino po may natututunan? Bakit mahalaga ang training? Sulat niyo po ito, number 1. Okay. Tingnan niyo po ito, no? Bakit ang strict training ay kinakailangan po? Bakit para sa akin, ang equipping and training, ano ba yung mga simple principle po dito? Number 1, sulat niyo po ito. Training should start early. Ito po yung principles ng training. Training should start early or immediately. Okay? Dapat, pag bago ka palang Christian, magpa-train ka na kaagad. Ha? Sa simbahan ng Dulos, ang pinakamahirap i-train dito, yung matagal ng Christian, matagal ng born again, matagal ng churchgoers, pero ayaw pa rin magpa-train, yun ang sakit sa ulo dito sa loob ng simbahan. Sabi ng Bible sa Proverbs 22 verse 6, ano sabi niya po doon? Train up a child while they were still young. Okay? Start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Ang Proverbs na mismo nagsasabi, habang maaga, habang bata, i-train mo kaagad para pagtanda niya, kasama niya na yan. Makinig mabuti. Kapag bago kang Christian, hindi mo tinrain mo sa devotion, hanggang pagtanda mo, hindi ka magde-devotion. Kapag bata ka, hindi ka nagtitrain magdala ng Bible at mag-notes, hanggang pagtanda mo, hindi ka mag-no-notes. Tingnan mo yung katabi mo, walang notebook ngayon, walang notebook, walang Bible, maliban sa mga first-timer. Tingnan nyo, may katabi kayo dyan, walang notebook, walang Bible. Yan yung hindi na trainable eh. Hindi na matitrain niya kasi matanda na, mahirapan ka na. Kaya habang bago pa lang kayo, mag-train na kayo. Amen? Yung mga walang dalang Bible dyan, di ko kayo pinag-iinitan. Pero hirap, no?
Hirap magdala ng Bible, no? No? Eh kasi hindi ka train eh. Hanggat di mo tinitrain sarili mo, hindi ka magdadala. Why? Hindi ka train eh. Kasi nung bata ka, hindi ka tinrain, hindi ka nagdaan ng undergo ng training. Pero dito, tinan nyo, taas yung may dalang Bible at notebook ngayon. Tinan nyo, taas yung kamay. O, tinan nyo, trainable eh, natitrain eh. Because while they were young, nagpa-train. Ay, maniwala kayo, binabantayan ka ng cell leader mo. Oh. Biro ba, pagpasok mo pa lang sa gate, Bible mo, andyan, opo. Yung notebook, andyan po. Yung offering mo, dala mo? Opo, dala ko po. Natitrain eh. Kaya yung iba sa inyo, pagdating, bago magsimba, iniisip, yung 4B, alam yung 4B? Backpack, natandaan nyo? 4B, backpack. Bible? Ballpen? Book note. Ayan, book note. Notebook, dapat birin eh. Book note. Di ba? Train yan. Pagdating sa simbahan, may 4B yan. Bakit? Equip, train, alam niya. Yung mga basic training, alam natin. Yung iba sa atin, darating, walang dala. Kaya, mula ngayon, ilang taon na dyan, nakatunga nga. Talungin mo kung kaya makipag-usap, hindi kaya. Kasi, wala namang notes na pinag-aaralan eh. You know, I'm happy sa Dulos for Christ. Ako, pinagmamalaki ko kayo kahit saan ako magpunta eh. Sabi ko, ang Dulos for Christ, walang katulad dyan. Iba yan. Tuwan-tuwa yung mga ini-invite ko mga pastor dito, sabi saan, pastor, hanga ako sa mga members mo. Bakit? Pag ako nagpipreach sa church mo, lahat ako ganun. Kumaganon pala. Bakit? Eh, nag-no-notes eh. Sa ibang simbahan, buksan natin ang Bible sa Proverbs 22 verse 6. Tahimik. Walang tunog. Eh, kasi walang dalang Bible eh. Amen. Eh, buti sana, ako, payag pa ako sa, let's open our iPad. Di ba? Pwede ganun eh. Kasi ang Bible nasa iPad eh. Pwede yun eh. Eh, yung iba talaga, wala. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung topic ni pastor. Sabi mo sa kanya, mahiya ka naman. Sino mahirap i-train? Yung matatanda. Kaya habang bata pa lang, i-train nyo na kagad. Mga cell leaders, andito ba kayo? Habang bata, i-train nyo. Number 2, training is a personal responsibility. Yan po ang katotohanan yan. Training is a personal responsibility. Ako tinawag ni Lord, the Lord gave me to you to train you. Pero you have to be responsible. The teacher most likely will become responsible in preparing the message of God. But it is your responsibility to be responsible. Na lahat ng tinuturo sa inyo, ginagawa ninyo. Ha? Pag sinabi ng Sunday service, alauna, before 1, nandito ka na. Tama po ba? Tama po ba? Train ka eh. Dala na yung Bible, dala na yung lahat, blah, blah, blah. Dala, kompleto yon. Why? Kasi personal responsibility. May kwento ko sa inyo. Nung nagsisimula pala ako mag-disciple ng 12 ko dito sa Dulos, merong isa akong 12, hindi nagde-devotion. Kukwento ko sa inyo, nagpaalam ko sa kanya sa kukwento. Hindi ko lang babagitin ng pangalan. Pero ito yung aking journey. Akalain mo, ilang linggo ko nang chinichikan devotion ng mga kasamahan niya, karamihan sa kanila, siya lang ang hindi. Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, alam ni Lord, nagde-devotion ako. Hindi lang ako nagno-notebook. Sabi ko, ang problema sa iyo, brother, kayong dalawa lang ni Lord palagi nag-uusap eh. Sama mo naman ako. Para kahit chinik ka ni Lord, chinik din kita. Alam niyo po, parang sayang yung laway ko. Opo, Pastor, pasensya na po kayo. So one day, I make a decision. Pumunta ako mismo sa bahay niya. 5:00 ng umaga. Kumatok ako, binuksan ako. Oh, Pastor, nandito pala kayo. Si Pogi na yan. Tawag sa kanya, si Pogi na yan. Pastor, tulog pa po. Sabi mo, gisingin mo, andito ako. Bumangon, nakapadyama. Oh, Pastor, bakit? May problema? Meron eh. Ano yung Pastor? Upo ka muna. Ano yung problema, Pastor? Ikaw eh. Ha? Hindi ka nagde-devotion, kaya ako napunta dito. Pastor, nahihiya po ako sa inyo. Huwag ka nang mahiya. It's too late. Sana kahapon pa. Andito na ako eh. Pinagod mo na ako. Ngayon ka pa mahihiya. Pastor, pasensya ka na. Sinako naman yung Bible mo. Alam mo, nag-devotion kaming dalawa. Tapos sabi sa kanya, nagsunod mo na. Yan. Ganyan ang gagawin mo. Yan, ganyan. Opo, Pastor. Alam mo tawag dyan? Ano po, Pastor? Devotion. Opo, Pastor, pasensya na po kayo.
Sabi ko, dapat araw-araw ginawa. Kinabukasan, second day, bumalik ako. Asa na si Pogi? Pastor, tulog ba? Gisingin mo, sabi mo, dito na ako. Pastor, bumalik ka. Hindi ka nga nagdi-devotion. Kaya hanggat di ka nagdi-devotion, babalik ako dito araw-araw. Pastor, huwag naman po. Sige na. Alam mo, to cut the story short, araw-araw ginawa ko in 5 days hanggang Friday. Sabi ko sa kanya, nung huli kong salita, kapatid, Saturday na bukas, pang-6 na araw na. Babalik pa ba ako? Pastor, umasa kayo. Kahit wag na ho kayong bumalik. Pabangon po ako, mag-devotion. Good. Tandaan mo, pag hindi ka nag-devotion bukas, andito ako. Kilala mo ako. Opo, pastor. Opo, pastor. Saturday ng umaga, gumising ako. Sabi ko, magdi-devotion nga yung mukong na yun. Tinawag ko, kapatid, gising na ba si Gwapo? Pastor, tulog pa po. Sabi mo, hindi na ako. 30 to 1 minute, nag-ring ulit yung telepono ko, Pastor, huwag ka nang pumunta, Pastor, nagde-devotion na. Very good. Linggo, nagkita kami. Kamusta? Pastor, tinan ko notebook mo. May devotion, Saturday and Sunday. Praise God. After 1 week, chinik ko ulit, binigla ko. Asan ang devotion? Pastor, natutukol na po, Pastor, yun na po. Bawal ang absent. Next week, alam niyo, for 2 months, sinecheck ko siya. Alam, nakita ko sa kanya. Lagi nang meron. Sabi ko, wow, thank you. After 2 months, siya lumapit sa akin, Pastor, pwede ba magtanong? Bakit? Napansin ko, hindi mo na sinecheck ang devotion ko. Sabi ko, brother naman, hindi ako barangay tanod na check upin kita araw-araw. Pastor ako eh. Naturuan na kita, pinuntahan na kita. Kung i-apply mo yan, nasa sa'yo. Kung ayaw mo, buhay mo yan eh. Pastor, salamat. Tinrain mo ako. Nagawa ko, Pastor. Pinakita sa akin. Sa loob ng 2 months, Pastor, wala akong absent araw-araw. Sabi ko, man, because you do this, I'm so proud of you. Tuwan-tuwa ako sa disciple ko na to. Na-train. Because he begin to take responsibility. Sa loob-loob ko, one day, hindi na kita check upin, pero chechempuhan kita. Alam nyo nangyari? After 4 months, this is the time. Chinempuhan ko. Tinawagan ko. Alas 5 ng madaling araw. Kapatid, si Pogi, nagde-devotion, nasan niya yun? Ay, Pastor, maaga, 4:30 umalis eh. Saan nagpunta? Sabi niya sa akin, yung disciple niya raw, hindi nagde-devotion, pupuntahan niya. Abay, hindi lang siya naging responsible para sa kanyang sarili, he become responsible for other people na rin. Alam nyo, ganyan ang discipleship eh. Ganyan ang training, natatransfer sa atin at pumupunta sa susunod na mga generation. Yun ang ginawa ni Paul eh. Kaya kumalat ang ebanghelyo doon sa Asia Minor in 2 years, na born again yung buong Asia Minor. Ganyan din po ang aking pangarap na yung tinuturo po namin sa inyo, hindi kayo mapapakali hanggat nakikita ninyo mga kapatid nyo sa Panginoon na hindi natututunan yung personal responsibility. Amen? Pwede ba palakpakan natin yung mga natutunan ng responsibility rito? Hallelujah! The third principle of training is this: train yourself to be godly. Okay? Ano ba ibig sabihin, pastor, ng godly? Okay? Sulat nyo po ito. Para po tayo maging godly, una, tinitrain po yung ating 4 areas of training, yung ating manhood. Say that word, manhood. Manhood talks about our character, the formation of our core values. Yung manhood natin, tinitrain po tayo dyan. Pangalawa, yung ating priesthood, tinitrain po tayo. Ano yung priesthood? Yung habang tumatagal, natuto tayo makikipag-usap sa Diyos at natuto tayo makipag-usap sa tao para sa Diyos. Sa Diyos, para sa tao. We know how to stand between the gap. Okay? Yan po ang priesthood. Number 3, natututunan natin ang servanthood. Na habang tumatanda tayo, tinetrain tayo, natututunan tayo mag-serve. Okay? Nagbo-volunteer na tayo. Alam niyo po ba sa Doulos for Christ, yung mga worship team po dito, wala pong sweldo yung majority of those people. Yung hindi mga full-time yung mga yan. Yung mga ushers po natin, yung mga marshals, yung mga security, lahat po nagtatrabaho na yan, ang meron lang sila, servant heart. Hindi po sila sinusweldoan, andito sila maghapon. Why? Because they were trained by God
and they make a decision to become servant of the Lord. Kaya hindi lang po tinitrain ang ating karakter, hindi lang tayo tinitrain mamagitan sa Diyos at sa tao, pero tinuturuan din tayo maging servant ng Panginoon. How many of you want to serve God one day? Amen? Some of you, one day you will be serving. Magbo-volunteer kayo, I tell you, because you go through a lot of training. Number 4 is fatherhood. Okay? Ano yung fatherhood? Fatherhood talks about the multiplication factor ng isang training. When you become a father, you reproduce yourself to other people. So, hindi ka lang naglilingkod sa Diyos, sa Panginoon, hindi ka lang bumabait, pero dumadami ka. Ha? Nagdi-disciple ka na, naglilid ka ng cell. Nangyayari yon kapag nagmamature tayo, nagde-develop, nai-improve. Kasi po, yun po yung sinasabi natin, train to be godly. Every godly person had good manhood, maganda po, yung priesthood niya, servanthood niya, tsaka yung fatherhood. Okay, number 4, balikan natin yung number 4. Yung pang-apat pong principle ng training. Okay, training is to be strict to get the best result. Okay? Dapat po daw, kung gusto natin makakuha ng best result, kinakailangan lagyan daw ng word na strict. Again, strict means may high standard, may requirement, may dinedemand, okay? Are you listening? Hindi tayo gagawa ng training ng walang standard, walang nire-require, okay? Hindi tayo gagawa ng ganon. Lagi pong may high standard at lagi pong may nire-require at madinidiman sa atin. Now, kung ito po ang principle of training, abay, baka may rami po sa inyo nalilate na ngayon. Alam niyo po, sa hapon pong ito, I've been asking God, Lord, tulungan mo ako maging patapat sa pagkakatawag mo sa akin. Lord, bigyan mo ako ng sapat na talino't lakas na magawa ko po ang paraan na may train ko yung aking mga membro ng Dulos family. Para, Lord, sa panahon na kailangan mo silang gamitin, para silang mga Navy SEALs, they are ready to go. Amen? Hindi sila basta-basta susuko, hindi sila basta-basta give up, but meron silang enduring power. Hindi sila mga taong magsusurrender easily sa enemy. They will be willing to give their life for the sake of the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen? When Jesus died on that cross, He don't show us how to die, but He also show us how to live. Amen po ba? Para sa akin, mga kapatid, lahat dapat kayo dito maniwala na kailangan ko ng strict training. Sino sa umagang ito o tanghaling ito na nakita mo kailangan mo ang strict training? Come on, let me see those hands. I need that strict training. Amen? Alam niyo po, itong 2 to 3 weeks natin po, we've been discussing these issues. Because you know why? This coming June, pupunta naman po tayo sa 90 days challenge of training. And I pray every one of you will undergo the training. Because I believe, without this training, how can you cope up with the pressures? Baka yung iba sa inyo, Christian na mamayang konti, nasaan na si kapatid? Pastor, wala na, nag-give up. Mabigat yung problema, hindi tumagal. I don't want to hear that news. You know, I want to hear like this. Pastor, yung kapatid natin, nakakahanga. Dumaan ang napakaraming problema, pagsubok sa buhay niya. But look at this man. He's still standing, fighting for what he believes. Because God makes him strong. God makes him powerful. God anoints that person. And now he is able to endure and fight the good fight of faith. Mga kapatid, sabi ni Paul, let me close on this. 1 Corinthians chapter 9, verse 25. 26 and 27, ang sabi po dito. Sa 26, kapatid. Therefore, sabi niya, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Verse 27, no, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sabi niya, kung tatakbo rin lang ako, tatakbo ako na makukuha ko ang prize. Kung magbaboxing ako, I will not beat the air. I will see to it that I will hit the mark. So that one day,
after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Alam niyo ibig sabihin yan? At the end of the story of my life, I am qualified to receive the prize, the reward. Amen? Alam niyo, yung sinabi ni Paul na yan, nag-encourage ako. That I myself goes to a lot of strict training. And my prayer is that, Lord, sana kung magpapastor rin lang ako, gusto ko yung tumatama yung pagpapastor ko. Ayoko po magpastor na tumatanda na ako magpapastor, ang ginagawa ko ay walang nangyayari. Lord, I pray. Siguro, nung araw, 200 kami, ngayon magiging 10 to 12,000 na kami ngayon, Panginoon. Pero Lord, no, the fight goes on. Amen? Alam niyo, prayer ko, bago ako pumanaw o kunin ng Panginoon, baka pwede natin gawing 100,000 ang Dulos for Christ family. Amen? Why? Because we keep on hitting the mark. Amen? We keep on go through a lot of strict training. And because we go through a lot of training, you are always ready to conquer, ready to conquer, ready to conquer, ready to possess the land, ready to overcome your enemies. And you will become victorious believer because you go to a lot of strict training. Amen? Sino po excited sa buhay natin? Because we believe the Lord will train and equip us. Amen? Pwede ba tumayo tayo lahat, mga kapatid? Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat sa hapong ito for the plan that you have for us, Lord. Lord, your plan is that you could mold us into your hands. Like a clay in your hands, Lord, mold me and make me, oh God. Like a clay in your hands, do whatever you want, Father. Lord, like a clay in your hands, mold me, Lord. Mold me, oh God. Make me the person that you want me to be, Lord. I submit totally, Father, to be trained, to be equipped. I believe, Lord, that my life need to be improved. I believe that my life need to develop. And I believe, Lord, my life need to mature. Let the hands of the Lord be upon me, O God. Break me, O God. Melt me. Mold me. Until I become the person that you want me to be, Lord. I lift up all these people before you, Lord. There will be a strict training this June, Lord, our 90 days campaign. I pray that every one of us goes to this strict training. And we believe, Lord, that out of this, hallelujah, we're gonna bring something into your hands, Lord, that makes you reward us, Lord. Today, indeed, hindi po kami sumusuntok sa hangin lang, but we're gonna hit the mark, Lord. We will be qualified to receive rewards coming from you. Panginoon, salamat na ang mga taong narito sa dulos ay handang-handa dumaan sa strict training, Lord. We pray that we could produce spiritual Navy SEALs. People are ready for a great challenge to possess and conquer our enemy, Lord. Sa hapong ito, we receive your word, we believe on your word, and we want to do your word. Once more, Father God, thank you, we honor you, we praise you, and we pray this in the precious name of our Lord Jesus Christ. Everybody said aloud, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.